October 31, 2012 ay kabi-kabila ang mga balita at mainit na pinag-usapan ang naging kamatayan ng isang cum laude graduate ng UST na si Cyrich Magalang. Ang kaso ay naging dahilan para muling pagtalunan ng karamihan ang tungkol sa pagbabalik ng hatol na kamatayan sa ating bansa. Nagkaroon ng iba't ibang opinyon ang mga galit na mga netizens at nanawagan ng muling pagbuhay sa hatol na kamatayan dahil sa kabi-kabilang krimen ng pagpatay at panggagahasa. Ang nasabing idea ay mariin pa ring tinuligsa ng simbahang Katolika dahil sa naniniwala sila na hindi ito ang sagot sa problema. Gagawin lamang umano nitong mas makasalanan ng ating pamahalaan. Sino nga ba si Cyrich Magalang at ano ang nangyari sa kanya noong gabi ng October 30, 2012? Samahan niyo po akong balikan ang isa sa pinaka-pinag-usapang kaso noon, ang tinagurian nilang Cyrich Magalang murder case. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. March ng taong 2012 ay nagtapos ang isang maganda, matalino at punong-puno ng pangarap na si Cyrich Magalang sa kilalang universidad ng ating bansa, ang University of Santo Tomas, sa kursong Tourism and Hospitality Management. Ito ay nagtapos bilang cum laude. Ayon sa kanyang mga magulang, ay pangarap nito maging flight attendant at ang sumakay ng eroplano. Ginugol nito ang kanyang panahon sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos. Isang araw ay umiwi ito at may iniabot sa ina na isang papel. Akala nila isa lamang itong listahan ng bayarin sa school. Ngunit nang buksan na isa pala itong announcement form mula sa university na nagsasabing magtatapos ang kanilang bunsong anak na babae bilang cum laude. Nang magtapos si C, ay sila na yata ang pinakamasaya dahil alam nila na ito na ang simula ng pag-abot ng kanilang anak sa kanyang pangarap. Nang makapagtapos ay agad itong natanggap sa trabaho bilang guest service assistant sa SMX Convention Center sa Pasay. Pumapasok ito sa trabaho bago mag alas 9 ng umaga at matatapos ang kanyang shift ng alas 6 ng hapon. October 30, 2012, tulad ng araw-araw na schedule nito ay maaga itong umalis ng kanilang bahay para pumasok. Umalis ang masiglang sisi sa kanilang tahanan. Araw yon ng kanyang unang sahod at nangako ito sa mga pamangkin na mag-uuwi siya ng donuts at iba pang pasalubong. Kaya naman ay excited sila na inabangan ang pag-uwi nito. Subalit ang kanilang pananabik ay napalta ng pag-aalala nang tuluyan ng lamunin ng dilim ang paligid at lumalim na ang gabi ay hindi pa ito nakakauwi. Hindi rin ugali ng dalaga ang lumabas kasama ang mga kaibigan nang hindi nagsasabi sa kanila. Mas lalo pa nga silang kinabahan nang hindi na nila ito makontak sa kanyang cellphone. Tinawagan nila ang lahat ng katrabaho at kaibigan ni Cyrich, ngunit lahat sila ay walang nakakaalam kung nasaan si Cyrich. Katanghalian ng October 31, 2012 ay nagdesisyon na sila na i-report ang pagkawala ni Cyrich sa mga pulis. Samantala, umaga ng October 31, 2012 ay nakatanggap naman ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Bacoor, Cavite tungkol sa katawan ng isang di pa nakikilalang biktima. Ang wala ng buhay na katawan ng isang babae ay nakita ng isang magsasaka sa isang kubo sa liblib na lugar ng Barangay Molino 3. Nakatali ang mga kamay nito. May 49 na tama ng saksak at durog ang mukha nito kaya naman hindi ito makilala. Nakababa ang pang-ibaba nitong kausuotan kaya una nang hinala ng kapulisan na ito ay biktima ng panggagahasa. Nawawala din ang mahalaga nitong gamit kaya naging pala isipan sa kanila kung sino ang biktima at bakit nito sinapit ang karumal-dumal na kamatayan. Kahiga na yung babaeng kaganyan, nakagapos, tapos wala nang buhay, at yung panty, nakababa na raw yung panty. Pero may damit siya, at yung palda, parang nakalihis. Nang puntahan ng pamilya ang funeral home,
na pinagdalhan sa katawan ay dito na kinumpirma na ang bangkay ang nawawalang si Cyrus Magalang. Naglabas naman ng pahayag ang Bacoor City Government na magbibigay ito ng 50,000 na pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ni Cyrus Magalang. Nakuha sa crime scene ng screwdriver na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Ang hollow blocks na may mantsa pa ng dugo na siyang ginamit sa pagpugpok sa mukha ng biktima. Ganon din ang isang supot ng puto bongbong. Muli nilang binalikan ang lugar na dinaanan ni Cyrus noong gabi ng October 30, 2012, pauwi ng kanilang bahay sa Molino hanggang sa makapanayam nila ang isang puto bongbong vendor malapit sa terminal ng tricycle sa West Camellia Springfield Subdivision kung saan nakatira ang biktima. Ayon sa tindera ng puto bongbong ay natatandaan niya si Cyrus dahil sa marami itong biniling kakanin bandang alas 10 ng gabi noong October 30, 2012. 11, bumili siya sa amin, 7 pieces. Tapos tumawad pa siya ng 5, binigay ko. Tapos yung nung umalis siya, dumiretso siya sa may na tricycle. Tapos yung, hindi ko na alam na gano'n na nga. Nagulat na lang ako nung pinuntahan kami ng pulis sa tindahan. Dito huling nakitang buhay ang dalaga bago ito nakitang wala ng buhay kinabukasan. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga pulis sa mga tao at mga tricycle drivers sa lugar. Naging palaisipan sa mga investigador kung sino ang driver ng tricycle na sinakyan ni Cyrus hanggang sa lumapit sa kanilang tanggapan ng isang witness na si Josie De La Cruz. Ilang araw pa ang nakalipas. Ayon sa salaysay ni De La Cruz, noong gabi ng October 30, 2012, siya kasama ang asawa ay nag-aabang sa paradahan ng tricycle para sunduin ang kanilang dalagang anak mula sa trabaho. Hindi niya personal na kilala si Cyrus, subalit napansin niya ang nagmamaneho ng tricycle na sinakyan nito na iba ang kinikilos. Ganon din ang lalaki na kasama nito. Kaya naman ay tinandaan niya ang numero, ang body number ng tricycle na 015. Ayon kay De La Cruz, ay ilang araw niya ding pinag-isipan na lumantad dahil sa natatakot siya na madamay sa kaso. Subalit mas nakakatakot umano kung hahayaan niya na malaya ang mga suspect lalo pa nga at babae ang kanyang anak. Nagtanong-tanong ang mga investigador sa lahat ng tricycle operators sa lugar kung sino ang nagmamaneho ng tricycle na may body number na 015 at nalaman nila na ito ay ang 24 years old na si Ruel Gasita at ang kapatid nitong si Rolin Gasita na nagtitinda ng gulay. November 2, 2012 ng alas 4 ng madaling araw ay inaresto ng kapulisan ng magkapatid na Gasita sa bahay ng mga ito sa Barangay Molino 3. Sa pagkakaaresto sa dalawa ay agad namang umamin si Rolin Gasita sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, ay nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa noong October 30. Kaya naman ay uminom siya ng alak at gumamit ng pinagbabawal na gamot. Matapos iyon ay hinanap niya ang kapatid na tricycle driver na si Ruel. Sinabi niya dito ang plano na pagnakawan ng dalaga. Nang sakay na nila si Cyrus ay nagbago ang isip ni Rolin. Sa halip ay nagdesisyon ito na dalhin ang biktima sa liblib na lugar na nasasakupan pa rin ng Barangay Molino 3. Dito ay pinagtangkaan niya umanong gahasain ng dalaga. Subalit nang ibaba niya ang suot nitong pang-ibabang damit, ay nagsimula itong manlaban at sumigaw. Kaya naman ay hindi na niya naituloy ang balak. Sa halip ay sinimulan niya itong undayan ng saksak gamit ang screwdriver hanggang sa mawalan ito ng buhay. Para makasigurado na wala ng buhay ang dalaga, ay kumuha siya ng hollow block na siyang pinukpok niya sa ulo nito. Inipit nila yung bata. Tinrik nila eh. Sabi nila, kukunin lang namin yung gamit mo, dadalhin ka namin sa kubo, mula sa kubo iiwan ka namin. Kaya yung bata, at that time, hindi mo na nagre-resist eh. Nung pagdating sa kubo, nung madaybes na yung mga personal belongings ng bata at nalaman ng bata, na sense ng bata na gagasayin siya, lumaban yung bata. Ayon kay Rolin, ay wala umanong kinalaman ng kapatid sa pagpatay kay Cyrus. Siya lamang umano ang pumatay sa dalaga.
Matapos iyon ay binenta umano nila ang cellphone nito sa halagang 700 pesos at kinuha nila ang wallet nito na may lamang 200 pesos na cash. Paulit-ulit itong humingi ng tawad sa pamilya at sinabing handa siyang harapin ang parusa sa ginawa niya. Hindi mo ko natawad. Wala mo talaga ako sa sarili ko at ginawa ko na yung oras na hindi niya nagawa sa anak niya. Base sa autopsy result sa katawan ni Cyrich, ito ay namatay sanhi ng malalang sugat. Namatay ito dahil sa unti-unting pagkawala ng dugo. Maliban dito, ay hindi ito nakitaan ng senyales na ito ay ginahasa. Ang dalawang akusado ay sinampahan ng kasong pagnanakaw, pagpatay at tangkang panggagahasa sa Prosecutor's Office ng Cavite. Nakakita naman ang Cavite Provincial Prosecutor's Office ng sapat na dahilan para itaas ang kaso sa mababang hukuman ng Bacoor laban kay Ruel at Aturlin Gaceta. Ayon kay Provincial Prosecutor Emmanuel Velasco, ay nagkaroon ng conspiracy ang dalawang akusado sa ginawang pagpatay sa biktima. At kahit pa nga walang senyales ng panggagahasa na nakita sa ginawang medical legal na procedure, ay sapat ng basihan ang nakababang kasuotan ng biktima para patunayan na pinagtangkaan nilang halayin si Cyrich Magalang bago nila ito pinatay. Ang intensyon sa pagpatay ay na-establish base sa dami ng natamong saksak ng biktima na nagpapakita na sinigurado nilang wala na itong buhay bago nila ito abandonahin. November 6, 2012 ay inihatid sa kanyang huling himlayan si Cyrich sa Las Piñas City Golden Haven Memorial Park. Ang convoy ay umalis sa kanilang tahanan sa Bacoor ng alas 2 ng hapon at dumating sa Golden Haven Memorial Park ng alas 3 ng hapon. Ang funeral procession ay may estimated na 300 metro ang haba, kasama ang ilang mga kapulisan at membro ng motorcycle organizations. Sa huling pamamaalam ay muling binalikan ng pamilya ang masasayang alaala na iniwan ni Cyrich. Ayon sa kapatid nito, ay plano ng pamilyang magbakasyon sa Boracay. Sa katunayan ay inaprubahan na ng boss nito ang kanyang leave. Pangarap ng kapatid ang makasakay ng eroplano at nag-iipon ito dahil sa nais nitong magpunta sa Rio de Janeiro sa Brazil para sa ginanap na Summer Olympics noong 2016. Ayon naman sa mga kamag-aral ni Cyrich, ay kilala nila itong matapang at hindi nagpapaapi, lalo na kapag nasa katwiran. Kaya nga binansagan nila ito ng si Maton. Minsan naman ay nagkaroon ng anomalya sa kanilang pagsusulit at tanging si Cyrich lamang ang tumayo para i-report ito sa kanilang professor. Kahit pa nga alam niya na ikagagalit ito ng mga involved. Unti-unti na sanang nakakamit ni Cyrich ang kanyang mga pangarap. Subalit hindi na nito iyon nagawa dahil sa dalawang lalaking nilaso ng pinagbabawal na gamot ang bumawi sa kanyang buhay. Nakakalungkot man isipin pero si Cyrich Magalang ay isa na lamang sa mga biktima na mananatili na sa mga listahan ng krimen ng kapulisan. Ang pagkamatay ni Cyrich ay naging dahilan para muling pag-usapan ang pagbabalik ng hatol na kamatayan sa ating bansa. Ang kaso din ni Magalang ang naging dahilan para higpitan ang security measures sa Bacoor City. Kasama na dito ang mandatory na drug test sa lahat ng tricycle drivers sa lugar at pagkakabit ng karagdagang security cameras. Pinuri naman ng anti-crime advocates ang Bacoor Police dahil sa mabilis na ginawa nilang paghuli sa mga may sala. Nabigyan man ng hustisya ay hindi ito sapat para maibsan ang sakit na naidulot ng pangyayari sa pamilya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.